Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Atin pong pagbulay-bulayan ang Kabanata 13 hanggang 38. Sa talata 13 hanggang 16 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At siya ay may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Mayroong dalawang dahilan kung bakit tinawag ng Panginoon si Saulo. Ang una ay upang siya ay magdala ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay nakakatawag pansin sapagkat kung ating pag-aaralan, hindi siya tinawag upang maging saksi ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Di tulad ng kanyang mga alagad na nakasaksi nito. Hindi siya naglakad na kasama ni Hesus sa daigdig. Wala siyang ganap na kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus pagdating sa laman. Nagkaroon lamang siya ng pakikipagtagpo sa Panginoong Hesus sa lugarang Damasco. At dito sa 9 na kabanata ay mababasa natin na ang maluwalhating si Kristo na nasa langit ay nagbigay ng misyon kay Pablo tungkol sa paghatid ng pangalan ng Panginoong Hesukristo sa mga hintil, mga hari at mga anak ni Israel. Kapansin-pansin na ang mga hintil ang una sa talaan na dapat paghatidan ni Pablo ng mga ebanghelyo. Siya ay tinagurian sa bagong tipan na apostol ng mga hintil. Ikalawa, ang mabuting balita ay dapat ring maipaabot sa mga hari at tiyak na kasama na rin dito si Nero na emperador ng panahong iyon. At ikatlo, dapat ring ihatid ni Pablo ang ebanghelyo sa mga Hudyo o sa mga anak ni Israel. At sa totoo lang, nang si Pablo ay nagpunta sa mga bayan-bayan, ang una niyang pinaghayagan ng mensahe ng kaligtasan ay ang mga Hudyo na nasa mga sinagoga. Ang sinagoga ang naging tulay upang maabot niya ang mga hintil, subalit una muna siyang nagpunta sa mga Hudyo. Mababasa rin natin sa talata na sinabi ng Panginoon na, ipakikita ko sa kanya ang kadakilaang bagay na kanyang pinaghihirapan dahil sa aking pangalan. Ibig sabihin, si Pablo ay pinili upang magpakahirap para sa Panginoon at sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Ito ay dapat na magpaalala sa atin na wala tayong aasahang gantimpala mula sa Diyos kung tayo ay hindi magsisikap at magpapakasakit para sa kanyang pangalan at gawain. Muli nais kong sabihin na ang Espiritu ng Diyos ang nagbuka sa espiritual na mga mata ni Saulo sa pamamagitan ng pagsasara ng kanyang pisikal na mata upang makita niya ang Panginoong Hesus. Ang Espiritu ng Diyos ang nagatid kay Pablo sa espiritual na kamalayan kay Kristo. Oo, si Saulo ay maituturing nating dalubhasang guro ng kautusan. Siya ay kilalang Pariseo sa Tarsus. Alam niya ang mga dakilang tipan, kautusan at nilalaman ng banal na kasulatan. Kung babasahin natin ang kanyang mga liham, makikita natin ang kanyang natatanging pagkaunawa sa mga nilalaman ng lumang tipan. Gayunmay ang kanyang kaalaman ay hindi naghatid sa kanya sa pananampalataya kay Kristo. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang naging dahilan upang makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Subalit alam mo bang ang kamatayan ni Esteban ay naging malaking kasangkapan para baguhin ng Diyos ang buhay ni Pablo? Marahil sasabihin ng iba, sa papaanong paraan? Hindi natin matatagpuan sa Bagong Tipan na pinagsisisihan ni Pablo ang tagpong iyon. Ngunit kung pag-aaralan nating mabuti ang mga tagpo ng pagpapatotoo ng mga mananampalataya sa Bagong Tipan, matatagpuan natin na ang kamatayan ni Esteban ay naging malaking paalala at hamon kay Saulo. Dapat nating tandaan na habang ang hininga ni Esteban ay unti-unting naglalaho sa kanya dahilan sa pagbabato ng mga Hudyo, naroroon si Saulo na nakatayo at saksi sa kanyang kamatayan at naniniwala ako na nang sinabi ni Esteban na, "Tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos," naniniwala ako na tumingin din si Saulo. Ngunit ang problema lang ay wala siyang nakita tulad ng pagkakita ni Esteban. At bakit? Sapagkat ang kanyang espiritual na paningin ay hindi pa ibinubukas ng Espiritu ng Diyos. Ang tangi lamang niyang nakita ay ang mukha ni Esteban na punong-puno ng katiyakan at paninindigan tungkol sa espiritual na katotohanan na nakikita nito. Naniniwala ako na ang mukha ni Esteban na naging martir ng unang iglesia ay gumawa ng malaking pitak sa puso ni Pablo na maaaring nagpaalaala sa kanya nang siya ay binulag ng kaluwalhatian ni Kristo na nasa langit. At natitiyak ko na sa mga sandali lamang na iyon, naunawaan ni Saulo kung sino ang kanyang tunay na inuusig, sapagkat iyon ay si Kristo na nakita ni Esteban sa oras ng kanyang kamatayan. Kaibigan, ang Diyos ay gumagamit ng mga tao upang maging kasangkapan sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. At ikaw at ako ay nasa Panginoon ngayon sapagkat may mga taong umakay sa atin patungo sa Kanya. Ito ang pamamaraan ng Diyos, kaibigan. Ang mananampalataya ay patotoo ng Diyos sa sanlibutan. Naalala ko tuloy ang isang tagapakinig na nagsabi sa atin na siya ay nakikinig ng ating programa araw-araw. Isa siyang barbero. Para sa kanya, simple lang ang kanyang trabaho di tulad ng iba. Ngunit, dahilan sa ating programa ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ay pakiramdam niya ay daig pa niya ang mayaman. Ito ay dahil sa ang pagtanggap niya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ay gumagawa sa kanya ng kagalakan at kapayapaan na hindi naibibigay ng sanlibutan. Kaibigan, isang napakagandang pagkakataon na ikaw at ako ay gamitin ng Diyos upang ihatid ang isang tao sa pananampalataya sa Kanya. Ito nawa ay magsilbing kaaliwan para sa atin sapagkat ang taong nagbago ang buhay ay isang malaking pagpapala. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 17 talata. Kaya tumalis si Ananias at pumasok sa bahay. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo. "Isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." Kaibigan, ito ay napakagandang talata. Si Saulo na dating umuusig sa iglesia ay isa ng kapatid sa Panginoon. Sapagkat ang bawat taong nagtitiwala sa Panginoong Hesus ay matatawag nating kapatid sa pananampalataya. Ang dating Saulo na puspos ng galit sa mga iglesia ay naging puspos ng Espiritu Santo. Ito ay napakagandang himala, kaibigan, na tanging Espiritu ng Diyos lamang ang may kakayahan. Basahin pa natin ang 18 at 19 na talata. Agad na laglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli. At siya'y tumayo at binautismuhan at pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. Mababasa natin sa talata na muling bumalik ang paningin ni Saulo sa kanya. Ito ay karanasan na hindi niya malilimutan dahil ito ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Masasabi ko na siya ay binautismuhan ng banal na espiritu sa daan ng Damascus at naligtas. Ito ang dahilan kung bakit ang bawat pagpapatotoo ni Pablo ay laging bumabalik sa karanasang ito, sapagkat para sa kanya, ito ang kaparaanan ng pagtawag at pagliligtas ng Diyos sa kanyang makasalanang buhay. Kay gandang pag-aralan na naging saksi si Ananias sa pagbabago ni Saulo. Sa pamamagitan niya ay nakatanggap na muli ng pisikal na paningin si Saulo
at siya rin ang nagpaliwanag ng katotohanan ni Kristo. Ang pagbabautismo ni Saulo ay nagpahiwatig lamang na siya ay tunay na nagsisisi at nananampalataya kay Kristo. At dito sa 20 talata ay mababasa natin na ang puso ni Pablo ay napuno ng katotohanan ng banal na kasulatan patungkol kay Kristo. Ganito ang ating mababasa. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Kaibigan, si Saulo na taga Tarsus ay agad na nagsimula ng kanyang pangangaral at pagpapatotoo sa mga sinagoga tungkol kay Jesus. Ginawa niya ito, hindi bunga ng kanyang lakas, kundi bunga ng kapangyarihan ng banal na espiritu na pumupuspos sa kanya. Kay gandang pansinin sa talata na ang paksa ng kanyang pangangaral ay tungkol kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Kaibigan, tanging ang mga puspos ng Espiritu ng Diyos ang makagagawa ng ganitong uri ng pangangaral. Si Kristo ang paksa ng kanyang pangangaral sapagkat batid ni Saulo na walang ibang makapagliligtas sa tao kundi ang Panginoong Hesus, sapagkat siya ang anak ng Diyos. At ano ang naging bunga ng kanyang matapang na pangangaral na nasa diwa ng kapangyarihan ng Espiritu? Ganito po ang ating mababasa sa 21 hanggang 25 talata. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito? At naparito siya para sa layuning ito upang sila'y dalhing nakagapos sa harap ng mga punong pari. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangangaral si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninirahan sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Nang makalipas ang maraming araw, nagbalak ang mga Hudyong siya ay patayin. Ngunit ang kanilang balak ay nalaman ni Saulo. Kanilang binantayan ang mga pintuan araw at gabi upang siya ay patayin. Ngunit ng gabi na, kinuha siya ng kanyang mga alagad at siya ay ibinaba sa kabila ng pader. Inihugo siya sa isang tiklis. Pansinin po ninyo, dahil sa pagbabagong buhay ni Saulo, marami ang nagalit sa kanya at nais na siya ay patayin. Marami ang nagalit kay Saulo sapagkat siya ay naging tagasunod ni Kristo. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-uusig na kanyang naranasan, ano ang kanyang sinabi sa 2 Timoteo kabanatang 3, talatang 12? Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Dalangin ko sa Diyos na naway maging ganyan rin ang maging takbo ng ating pag-iisip kung tayo man ay kinamumuhian ng mundo dahilan sa ating pagsunod sa Panginoon. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 26 na talata. Dito pa rin sa 9 na kabanata ng Gawa. Ganito po ang sinasabi. Nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. Silang lahat ay natakot sa kanya sapagkat hindi sila naniniwala na siya'y isang alagad. Mayroong 2 pagtugon mula sa mga mananampalataya ng Jerusalem na nakaharap si Saulo nang siya ay pumunta roon. Ito ay ang pagtanggi at ang pagtanggap. Mababasa natin sa talata na pinagsikapan ni Saulo na makisama sa mga alagad, subalit hindi siya tinanggap dahil sila ay natakot sa kanya. Marahil iniisip ng mga mananampalataya na siya ay nagkukunwari lamang sa kanyang pakikipagkaibigan, sapagkat batay sa kanilang pagkakaalam, si Saulo ay hindi marunong makipagkaibigan. Maaring nagbabalat kayo lamang siya upang maipagkanulo sila nito sa mga umuusig sa kanila. Ang sabi sa talata, hindi sila naniwala na siya ay isang alagad. At para sa akin, ang pag-aakalang ito ay makatwiran, sapagkat si Saulo ay may madilim na nakaraan. Ngunit ang kanilang pagkatakot ay bunga lamang na hindi nila alam ang ginawang pagbabago ng Diyos sa buhay ni Saulo. Kaya, upang mawala ang kanilang pagdududa at pagkatakot, ay ginamit ng Panginoon si Bernabe. Ganito po ang ating mababasa sa 27 hanggang 31 talata. Subalit kinuha siya ni Bernabe, iniharap siya sa mga apostol, isinalaysay sa kanila
kung paanong nakita niya sa daan ang Panginoon na nakipag-usap sa kanya at kung paanong siya'y nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Kaya siya'y naging kasama nila sa Jerusalem na nangangaral na may katapatan sa pangalan ng Panginoon. Siya'y nagsalita at nakipagtalo sa mga Helenista at pinagsikapan nilang siya'y patayin. Nang malaman ito ng mga kapatid, kanilang inihatid siya sa Cesarea at siya'y pinapunta sa Tarso. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ito ay dumami. Kay gandang basahin na sa pamamagitan ni Bernabe ay tinanggap siya ng mga mananampalataya. Si Bernabe ang naging dahilan upang ang iglesia sa Jerusalem ay mawalan ng pagdududa kay Saulo. Ang ganda ng pangungusap sa 27 talata na nagsasabing kinuha siya ni Bernabe. Ang ibig sabihin, sinamahan si Saulo ni Bernabe at iniharap siya sa mga apostol ng Panginoong Hesus. Isinalaysay ni Saulo sa kanila ang pagbabagong ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay at pinatutuhanan ni Bernabe ang matapang na pangangaral ni Saulo sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Sa pamamagitan lamang nito ay tinanggap siya ng mga alagad bilang tunay na mananampalataya ni Kristo. Pagkatapos nito ay bumalik si Pablo sa Tarsus at marahil ay ipinamalita niya sa kanyang mga kamag-anak ang tungkol sa Panginoon. Wala tayong mababasa tungkol sa kanyang pamilya sapagkat hindi ito binabanggit ni Pablo sa kanyang mga liham. Gayunmay, sa Aklat ng Roma, Kabanata 16 ay mababasa natin na binanggit niya ang mga mahalagang tao na mayroong kaugnayan sa kanya. Dahilan sa mga pangyayaring ito, ang iglesia ay patuloy na lumago. Ang ebanghelyo ay nagtungo sa Judea, Galilea at Samaria at nagsimulang kumalat sa maraming panig ng mundo. Sa ating pagpapatuloy, nais kong saglit nating iwan si Pablo at muli nating balikan si Pedro. Kung ating matatandaan, ang unang himala na ginawa ni Pedro ay ang pagpapagaling ng lumpo at mababasa natin na muling naulit ang himalang ito kung patuloy nating susubaybayan ang pag-aaral sa Aklat ng Gawa. Kung ating papansinin, makikita natin na halos may magkaparehong ministeryo sina Pedro at Pablo. Sila ay parehas na nagpagaling ng lumpo at parehong dinakip at ikinulong. Gusto ko ring sabihin na wala tayong mababasa sa aklat ng mga gawa tungkol sa kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa at wala ring nagsasabi na ako ay kay Pedro o ako ay kay Pablo. Ito ay dahil sa bagamat may iba't ibang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Talata 32-5, sa pagdalaw ni Pablo sa lahat ng dako sa mga mananampalataya, pumunta rin siya sa mga banal na naninirahan sa Lida. Doon natagpuan niya ang isang lalaki na ang pangalan ay Aeneas, na 28 taon nang nakaratay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinagaling ka na ni Hesukristo, bumangon ka at ayusin mo ang iyong higaan. Agad naman siyang bumangon. Siya ay nakita ng lahat ng mga naninirahan sa Lida at sa Sharon at sila'y bumaling sa Panginoon. Mababasa natin sa talata, muling ginamit ng Espiritu ng Diyos si Pedro upang gumawa ng himala sa bayan ng Lida at Joppe. Nagtungo si Pedro sa Lida upang dalawin ang mga kapatid na mananampalatayang naninirahan doon. Sa kanyang pagdalaw roon ay nakilala niya ang isang paralitikong nagngangalang Aeneas at sa pagkakataong iyon, muli niyang ginamit ang pangalan ni Hesukristo upang ang lumpong iyon ay gumaling. Marami sa mga naninirahan doon ang nakakita sa himalang ito at dito sila nanampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi pa sa ika-36 hanggang ika-40 at isang talata ay ganito,
Noon ay may isang alagad sa Jopa na ang pangalan ay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Siya'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang siya'y mahugasan na nila, kanilang binurol siya sa isang silid sa itaas, sapagkat malapit ang lida sa Jopa. Nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay naroroon, nagsugo sila sa kanya ng 2 tao at ipinakiusap sa kanya at ang mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay. Ang bayan ng Jope ay isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia. Ito ang unang lugar na pinuntahan ni Jonah bago siya nagpunta sa Tarsus nang siya ay tumakas sa panawagan ng Diyos para sa bayang iyon. Mababasa rin natin na isang babaeng naninirahan sa Jope na nagngangalang Tabita or Dorcas ang pinagkalooban ng kakayahan sa pananahi upang makatulong sa kapwa. Higit sa lahat, siya ay isa ring lingkod ng Panginoon. Subalit isang araw, may isang malungkot na pangyayari na dumating sa kanyang buhay. Siya ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ito'y labis na ikinalungkot ng mga kapatirang mananampalataya na nananirahan sa Jope. Kaya't nang mabalitaan nilang nasa lida si Pedro, agad nilang ipinasundo siya at ibinalita ang tungkol sa nangyari kay Dorcas. Nang dumating si Pedro sa Jopa, nakita niya na nahihimlay si Dorcas at naroon din ang mga mananampalataya na tumatangis. Noon ay walang mga programa ang pamahalaan na tumutulong sa mga balo na tulad ni Dorcas. Walang ibang maaaring tumulong sa kanya kundi ang mga kapatiran ng iglesia. Kaya nang makita ito ni Pedro ay nanalangin siya sa harap ng bangkay at inutusang tumayo. Masasabi ko na ang pangyayaring iyon ay kamangha-mangha sa paningin ng marami. Muling inulit ni Pedro ang pangyayaring ginawa ng Panginoong Hesus nung si Lazarus na kanyang matalik na kaibigan ay namatay. Marahil inisip ng mga mananampalataya, nabubuhay kaya ni Pedro si Dorcas. Subalit gayon na lamang ang malaking pagkamangha nang bumulaga sa mata ng mga mananampalataya na ang nakaratay na patay na si Dorcas ay muling bumangon. Ito ay tunay na dakilang himala ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat puli, Panginoon, sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.